Magandang Biyernes ng hapon sa lahat. Ako po si Lord de Vera. Friday the 13th. Minsan title ng pelikula. Minsan parang love life mo. Nga. Dito ka na lang sa programang palaging positive ang outlook sa life. Ito na po ang Afternoon Delight. Biyernes at 13 at isang araw bagong araw ng mga puso at ang birth anniversary ni Juan Ponce Enrile. Bromance muna tayo mga Mari at Paret. Kasama ko ngayon ang kumpare ko mula sa News and Views, Angelo Castro aka the Diego Angelo Castro III. 30? Ba't hindi 30 pangalan mo? Pwede naman, pwede naman. Thank you, Pap, sa nakabalik ako. Before Valentine's pa. Ganda rin ang boses mo ngayon. Actually, ano ka ngayon The Throat Brothers. Throat Brothers. Deep. Pag yung pangalang yun ay hindi yan reference to a pornographic movie, kundi isang Watergate. Yeah, Deep Throat Brothers because malalim ang voices namin. Yes. Naturally. Diba? Superstitious ka ba, paring Diego? Slide. Bakit? Ha? Alam mo naman, mga Pinoy, ganun tayo eh. Yung mga kinalakayan natin, yung mga superstitions sa mga grandparents natin. Pero Friday the 13th, very western daw siya na pamahiin. May ano siya I watched something like yung origins niya supposedly from the Masons who made buildings, and the 13th floor was reserved for their masonry. So whenever they made buildings, the 13th for them, sabihin nila malas, pero wala. Because sa kanila yung 13th floor. Ang building na to ay walang 13th floor. Hindi naman kasi umabot ng 13. Wala tayong 4th floor, di ba? 4th ba? Sorry, yung ibang building pala pinag-uusapan ko. Akala ko nasa ABS ako. ELJ yata yun. ELJ yun, oo. Oo. Teka muna. So, sa eroplano, walang row number 13. Wala. Ako? Wala. So, most Asian buildings and elevators ay walang 13th floor. Correct. May isang banda ang pangalan, 13th Floor Elevators. Band, local to? American Psychedelic Band at ang singer niya ay nasiraan ng bait. 13th floor elevators. Rory Erickson. Oo nga, no? Interesting. That is actually courting the supernatural. Kaya Well, ingat-ingat din sa inyong wini-wish. Because naming is the first act of creation. Yes. Diba? Oo. Correct. Because although it may be true or not, but if you're constantly inviting certain vibes. Yes. Di ba? So, kaya maraming taong pangalan ay Angelo, Angel, di ba? At Love. Meron ka bang kilalang pangalan niya, Satan o Lucifer? Ganito, may kaibigan ako na ayaw siyang payagan noon. Kasi gusto niya ang gusto ng parents niyang pangalan niya Stalin. 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 After Joseph. Ayaw ngayon, binyagan ng pare. Dahil Stalin. Kasi dapat daw may Christian name. May Christian element yung pangalan. So they added the name Joseph. Joseph is Christian. Joseph Stalin. May problema ba ron? Wala. Ang problema lang yung historical reference siguro. Oh, si Adolf is also Christian. Yes. Oo. Hindi lang yun. Friends pa niya yung mga taga-Vatican noon, di ba? Oh, super. Pero anyway, kaya dumadami ang mga neo-Nazi dahil sa walang katapos sa mga dokumentaryong pinapanood natin, Diego Castro. Oh, yes. Educational Diba, purposes. biruin mo, mas marami pang mga documentary ang mga Hitler, Nazi, all his cohorts than all the saints pagdating sa Netflix. Interesting, ha? Pero totoo yan kasi may dictator playbook. The Fall of the Dictator. Oo. How, something minds Inside the mind of a tyrant. Ayan. How to be a cult leader. Yes, Ganyan. madami ganon. Meron bang how to be a saint? Wala. Wala. How to be a martyr? Wala. How to do good. Walang ganun eh. O baka kasi default na dapat yun. O pero speaking of doing good, ingat po sa ubot sipon dahil may kumakalat po at uso na naman. Tandaan natin, ang mundong ito ay lagi nag-iimbento ng mga kung anong viruses pa. Uy, pero huwag kayong mag-alala, ha? Kami ni Lord ay healing already, hindi nakakahawa. Yes. Oo. Alam mo naman tayo. Cheers. Cheers. Tubig lang yan. Totsa ao. Okay. Ikaw ba ay nag-observe pa rin ng Valentine's Day date? O kalokohan sa yan?
Honestly, it's a must. Happy wife, happy life. Yan ang pinakatotoong sinabi ng kahit sino mang katabi ko sa studio na to mula noon hanggang ngayon. Amen. Kaya tunay na commander, alam na natin. But now we move on to the headlines at this hour, starting with Vice President Sara Duterte's recent jabs at the Marcos administration. At the funeral of her Uncle Bong Duterte, the VP once again dodged questions about her plans for the 2028 presidential elections. And she wonders if there's still a Philippines after 2 years amid issues hounding the government of her estranged running mate. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Vice President Duterte says she is also ready to face impeachment complaints against her should these reach trial at the Senate. She took another swipe at how ouster charges against President Marcos were hastily discharged when evidence against him were overwhelming. Pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. And Duterte also had some choice words for Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. The two women have been engaged in an on and off verbal tussle over various issues. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. And speaking of the Vice President, mukhang may patama sa kanya si Ate Sharon Cuneta. At the Evening with the Stars at Foro de Intramuros, the megastar told President Bongbong Marcos he could have made the wrong choice for Vice President. Have a listen. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Di ba, idol daw ni, sabi ni Interesting. Sara. Idol niya raw si Sabi dati, di ba? Ngayon, hindi na yan, for sure. Naku, sana hindi makarating. Masakit yan, masakalap yan. Oo. Pero parang for the occasion, medyo off even if you have the same political beliefs. Oo. For the occasion, ha? Tone is everything. Yes, tone messaging, venue. Oo. Masisisi mo ba siya? Sabagay. Kasi, ang mister ni Ate Shawi, Of course. Senator Kiko Pangilinan, ay sabihin natin nasa ibang team, kumbaga, no? He He lost the race. He ran with VP Lenny. Yes. He ran for Vice President. 2022. Correct. Ayan. Ang tanong, Tito Jex, ano naman kaya reaksyon ng palasyo sa mga bagong banat ng pangalawang Pangulo? Let's bring in our mobile journal with Julie Baiza. Julie, okay, doon tayo agad sa kontrabanat ni Palace Press Officer Auntie Claire Castro natin. May sinabi ba siya? Yes, Lord, patuloy pa nga rin na nagpapalitan ng maaanghang na salita sina Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa press briefing, nilarawan ni Castro si VP Sara na nagpapakita daw ng katangian ng isang emotional vulture o buitre. Nagpapanggap daw kasi siyang concern pero umamin naman daw na ayaw niyang tulungan ng Pangulo sa mga proyekto na nagpapaunlad sa bansa. No, puro daw drama pero walang gawa. Mistula rin daw bulag si VP Sara at nananatiling
naging bulag dahil ayaw niyang makita na may mga ginagawa or kung ano yung mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Binakbakan din ni Castro yung pagtawag sa kanya ng bise na nagdadala siya ng kahihiyan. Mas nakakahiya raw na yung isang vice presidente nagbanta laban sa Pangulo. Ipinakita pa niya yung screenshot ng isang news report tungkol dyan na ilathala nga daw yan sa mga balita globally. Maging yung paggamit daw ng abogado para pagtakpan ang paglustay sa 15 million confidential fund. Ang payo ni Castro sa publiko, mag-isip-isip daw sila kung iyon daw ba yung leader ng bansa na gusto nila, kagaya raw ba ni VP Sara. Sa paniniwala naman ng Vice Presidente na may mga impeachable offense na nagawa si Pangulong Bongbong Marcos, ang payo ni Castro, unahin muna niya yung kanyang sarili. Unahin muna daw ng bise yung kaso niya. Isa pa sa sinasabi ni VP Sara na impeachable offense, yung pagtanggi daw ng Pangulo sa tuwing may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Ang buwelta ng palasyo, ulit, unahin muna ang sarili at mas magandang itanong daw sa kanyang ama. Hindi na rin pinalampas ni Castro yung bahagi ng pahayag ni VP Sara na nagsabing sana magkatuluyan daw sila ni PBBM. Puro daw paninira, insinuation at saka kaimoralidad yung mga lumalabas o nanggagaling na salita mula sa Vice Presidente. Kapwa raw sila pamilyado ni Pangulong Bongbong Marcos at mapagbahal daw sa kanilang mga asawa. Hiling pa ni Castro sa mga kaalyado ng bise, sana daw maturuan siya sa tamang pakikipag-usap or sa communications. Kasi para daw magkaroon ng katiting na ugali ng pagiging statesman. At lastly, may Valentine's message si Yusek Claire kay VP Sara. Sabi niya, spread love, not fake news at not immorality. Oo, kasi alam mo, ang mga Castro, they are known for their loyalty talaga. Tama ba, Jegs? Yes. So, si Auntie Claire yan. Tama. No. Okay. May sinabi ba siya tungkol sa hirit ni Ate Shawi? Ayun, oo. Sharon Cuneta. Oh, Julie, Yes, mainit naitanong yan. na nga rin kasi si Yusek Castro nandoon siya doon sa gala with the stars kagabi nakikita niya yung reaksyon ng Pangulo. So yung una tinanong sang-ayon ba yung palasyo doon sa sinabi ni Ate Shawi na wrong choice, no, Mr. President? Ang sabi ni Yusek Castro, kung yun daw yung opinion ni Ate Shawi, malamang karamihan din daw sa mga kababayan natin, ay yun din daw yung nararamdaman. Pero ang Pangulo daw, ang nakita lang niya naging reaksyon, ngumiti lang. So nung tinanong pa namin further, ano bang reaksyon pa ng Pangulo, nagandahan lang daw sa awit na bituing walang ningning kasi nag-perform si Ate Shawi pagkatapos nung kanyang statement na yon. Paano kaya kung biglang sinagot siya nung Pangulo? Wrong choice baka mo. Kamusta si yung Yung easy. kayo lang ba nagkakamali? Labas po ako sa kahit na anong Lahat naman, komento. actually, Charot. di ba, Julie, lahat naman ng tao nagkakamali, Julie, Tama naman. Paano yung mga text message na napapadala? Ano sa segue? Di ba? Oo. Pwede bang itanong yan? Ang text messages Oo. between the President at si Adrian. Yusek Adrian. Yeah, Naitanong nga rin yan, ang sabi ni Yusek Claire, ginawa naman na daw ng Kamara yung kanilang mandato sumunod sa proseso. At dininay nila, itinanggi nila, kagaya ng nauna ng naging statement ng palasyo, ano daw yung ipinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ngayon ay pinasisinungalingan nila. Yung mga paninira daw, hindi daw dapat magamit na armas para pahinain yung tiwala ng taong bayan sa kasalukuyan ng administrasyon. Natanong na nga rin kung hindi ba pagsasalitain ng Pangulo kasi mga dating appointees niya, yung ilan sa mga dawit nga or dinadawit dito sa sinasabing text message, hindi raw kasi mapipilit ng palasyo or ng administrasyon kung sino yung mga gusto o ayaw magsalita tungkol doon sa usapin. Ang sabi pa nila, hindi rin daw nila nakikita pa yung sinasabing communication kaya hindi sila makakasagot din. Sakali man na matuloy nga yung sinasabing may affidavit itong si Yusek Adrian at kung sasagot ba ang palasyo. So paano nga daw magbibigay ng maayos na sagot or ng konkretong sagot kung hindi pa nila nakikita yung sinasabing text messages? Tama. Alam mo, may mahalaga akong geopolitical question kay Julie Baisa. Interesting. Ano yan? At kailangan ng expertise siya bilang long-time Malacanang correspondent. Ano Sa yan? tingin mo ba magde-date bukas ang Pangulo at ang First Lady? Tinanong namin ano yung Valentine's ganap. Ang sabi ni Yusek Claire, ayaw niya ma-preempt kasi what if
ano daw, what if surprise daw for FL? So baka magde-date sila tomorrow. Pero si surprise daw, Julie eh. Parang wag Pero daw sa... may event ang Pangulo, so kung magde-date sila, dinner siguro. Pero ang balita kasi, pero baka malaman mo later on, iso-surprise daw niya, parang gustong bumawi ni Pangulo sa lahat ng stress daw na recently. Sa paanong paraan daw yung Oo nga. surprise? Ay, malay ko, ikaw ang nandyan. Ikaw ang tanong. Oo, mahirap kasi kapag love life yung usapan eh. Oo. Parang hindi ako masyadong nakakarinig. Pero di ba, Hindi raw last... nakaka-relate kasi sa Malacanang, wala silang oras dyan para sa usapin ng mga puso. Hindi, pero lagi sila kasi sweet. Minsan, nagpa-fast food pa Tama. yung first couple, di ba, Julie? At yung sa Minsan campaign, Actually, diba? nagde-date sila. May before Oh. nga parang may Wednesday Yes. date night sila. May mga ganun silang schedule. Kaso medyo matagal-tagal nang hindi na-upload yung mga ganun, yung mga date Oo. nights nila. At saka kasi nagkasakit rin ang Pangulo, so Yes, baka oo. na-limit din yung mga pwedeng kainin. So, ano siya, Naalala ko pa hinahinay nun. lang. Oo. Ito na lang sa kanya, candy. Lollipop, oo. Pero naalala ko nun, di ba, nung campaign, meron pa bong into my heart. Tapos nakaganon Ah, talaga? Hindi ko Oo. maalala yun. Oo. Mamaya, Oo. Pero si i-Google mo. Yusek Castro, nag-heart-heart siya dito. Naga-heart-heart. Eh, wala namang date si Yusek eh. Sa bahay lang daw siya eh. Pero may ano daw siya, Chuck daw yung asawa Oh, niya. si So, Chuck. Chucky. Oh. Eh, Chucky yung reference din nila ni Baby Sara, di ba? Nag-aaway sila. Chucky! Oo. O saan baka sa tayo mapunta niyan, ha? O, Julie Baizo, ikaw, saan may ano bang ganap mo bukas? Ano, magbe-breakdown. Charez. Hindi, ano lang. Baka mag-jog po ako. Mag-jog daw siya. Ha? Gusto mo bang manawagan, Julie? Sa mga, baka may mga, Baka meron gusto magbigay sa'yo nito. yan, halimbawa, Julie, ano bang ang hinahanap mo? Baka ikaw naman ang masyadong mapili pagdating sa mga bagay-bagay na ganyan. Ano na po muna siguro? Work na muna tayo? Opo. Work, trabaho, ang hanap ni Julie Baisa. Very good. Tama. Alright. Dahil mas mahalaga kaysa pag-ibig, si Judith. Judith ng kuryente, tubig, credit card, at kung ano-ano. Judith. Alright? Mabuhay ka at maligayang araw na mga puso. In advance sa'yo, ng ating mobile journalist, Julie Baisa. Ay, ganda yan ha. I like that, Judith. Mhm. Pero kahit may Judith ka, pwede ka ba tumingin sa kaliwa? Or bibigla kang liliko? Ako didiretso ako dito sa ibang balita pa natin. Yan ang Former segue. officials of the Department of Public Works and Highways are face the Sandigan Bayan again over alleged ghost flood control projects in Bulacan. And former Senator Bong Revilla, one of the accused, did not attend the preliminary conference. And for the details, we have our Mojo, Arles de los Santos. Arles, sino-sino ang mga opisyal from the DPWH na nagdatingan? Lord, kanina nga umaga ay dumating dito sa Sandigan Bayan, 4th Division, ang ilang mga dating opisyal ng DPWH na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Emelita Huwat, Cristina Pineda, pati si Juanito Mendoza. No? At yan nga ay kaugnay ng kanilang graph case na kinaharap sa maanumalyang flood control project na manoy non-existent sa Pandibulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Hindi present si dating Senador Bong Revilla at nandito lamang dumating yung kanyang mga counsel dahil nagbigay daw ito ng special power of attorney na nais i-representa na lamang siya. No? Dahil ngayong araw, yun nga isinagawa yung preliminary conference kaugnay ng kaso nga laban sa kanila. So dito, plinansya yung mga isyong legal gaya ng formal appearance ng mga abogado, sino-sino yung kakatawan para sa mga abogado, paano ilalatag yung schedule, at paano nga ba tutukuyin yung testigo ng mga akusado, kasama yon sa mga inilista at agenda nila ngayong araw, kung saan nga ay isinama sa listahan ni Revilla, sina Hernandez at si Mendoza bilang kanyang mga testigo. Yung iba naman, may mga reservations sa kanilang mga testigo, at yung iba naman, nakapagpasa na daw at mananatiling ayon yung kanilang mga nakalista. Though hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na masilip kung sino-sino nga ba ang mga yon. Sa labas ba, nandun pa rin ang mga supporters, si Senator Revilla. Yeah.
kaiba sa mga araw na naunang pumunta dito si Revilla Lord ay walang tao sa labas, no? Di natin sure kung alam din ba nila na hindi dadating si dating Senador Bong Revilla, pero malayo talaga sa mga nakita natin na unang pagdinig at pagharap ni Revilla dito sa Sandigan Bayan. That is because nga yung SPA daw valid naman, no, ayon sa korte. Kung kailangan lamang daw na i-waive yung kanilang presence para sa pagdinig, ay kailangan lamang magsabi, meron yung form na ibinigay or ibibigay pa yung Sandigan Bayan para sa iba pang mga pag-waive ng mga akusado sa pagharap dito sa korte. Arles, yung nag-usap ata tayo the other day sa isang program natin, no? And you were telling us na yung counsel ni Senator Bong Revilla, nagiging issue kasi yung dalawang engineer, nakasama niya sa kaso, tila wala na. So, kukonfirm ko lang, no? Lilinawin ko lang, may plea bargain deal bang pinupush sila Revilla sa prosecution or towards the judge? Ano ba ang tugon dito ng side ng government? Diego, kasi kanina nung nagsimula yung preliminary conference, no, tinanong sila kung nais pa nila maghain ng plea bargain si government, no? So yung iba kasi they're hoping, no, possibly makatutulong yung plea bargain na mapababa yung sentensya, mapabilis yung proseso ng paglilitis ng mga kaso. Pero itong sina Revilla at yung 6 na kapwa niya akusado ay hindi naghain ng kahit anong plea bargain, no? And yung concern naman doon sa mga dati niyang kasama or mga nire-relate, no, na may kinalaman dito sa flood control project, gumugulong pa kasi yung ibang mga investigasyon pa at yung proseso niyan. Doon may mga lumabas na mga balita na si Hernandez at si Mendoza ay medyo na-misled daw, no? Napirmahan nga yung mga papeles na kanilang gagamitin, yung kanilang mga salaysay bilang aplikasyon doon sa Witness Protection Program. So, kailangan natin abangan kung paano nga ba magde-develop itong pagkakakonek-konek ng mga kaso na ito, no? Pero kasama syempre doon sa mga aasahang testigo, at least for the defense na prosecution panel naman, no, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Oo, si Roberto Bernardo, sinasabi ng supporter sa yung dapat daw managot, no? At ang mga mastermind daw supposedly ay hindi dapat maging state witness, quote unquote. Si Roberto Bernardo ang converging point daw ng transaction and money. Supposedly, Pero hindi natin alam. So, mula dito, Arles, ano ba ang mga dapat pa natin asahan sa mga susunod na ilang araw? Sa susunod na mga araw, Lord, dapat nga sa February 19 start na ng pre-trial ni Revilla at kapwa mga akusado nito. Pero hindi daw kasi natapos yung preliminary conference ngayon. Hindi na plansya lahat ng annexes, yung mga isasama na mga facts, no, sa kanilang mga salaysay at kanilang mga affidavit. Hindi yan lahat natapos ngayon, no? So, mula ngayong araw, February 13, ipagpapatuloy yan sa February 19 na dapat na araw ng pre-trial. So aabangan natin kung kailan nga ba yung magiging updated na pre-trial na talaga yung nila Revilla at kung ano pa nga ba yung mga susunod na mga development nito. May mga naging aksyon na yung Sandigan Bayan sa mga motion ni Revilla, kagaya na lamang yung panawagan nito na mag-inhibit yung isang judge para sa kaso dahil yung kapatid daw nito ay naging abogado ni Bernardo noong humarap doon sa Senate Pro Tempore Committee hearing, pero hindi yan pinagbigyan dahil sa kakulangan ng impormasyon na ibinigay ni Revilla. Yan muna ang latest. 14 Balik sa inyo, bukas, Lord at Chuck. Arles, Pebrero 14 bukas. nakapula siya. Oo, at nakapula si Arles. Paano kaya magse-celebrate ng Araw ng Mga Puso pag nasa likod ng malalamig na bakal na rehas? At paano magse-celebrate ang mga may hawak ng mikropono tulad ng kausap natin ngayon? Paano ba, Arles? No comment na lang po tayo. No comment pa rin. That's the best political Wala din answer. tayong Nasa plea bargain. bag. Wala din tayong plea bargain. Nung nasa Normal na Baguio araw. siya, sa ombudsman na event, tinanong ko na scale, gaano kalamig doon na scale of 1 to walang jowa? No comment din. No comment din. Pwede man sabihin malamig. Malamig naman talaga sa Baguio. No comment. No Ang comment. pinaka-powerful na indictment sa lahat. Maraming salamat sa iyong oras, ang iyong ulat, mobile journalist, Arles de los Santos. It's time to take our first break, and as we do so, we bring you the global headlines from the Associated Press at magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute.
2 Mexican Navy ships laden with humanitarian aid docked in Cuba as the U.S. blockade deepens the island's energy crisis. President Trump has threatened tariffs on any country selling or providing oil to Cuba. A federal judge has temporarily blocked the Pentagon from punishing Democratic Senator Mark Kelly for a video that called on troops to resist unlawful orders. Kelly and 5 other Democratic lawmakers appeared on the video, reminding troops they don't have to obey unlawful military directives from the Trump administration. The Trump administration says it's ending an immigration crackdown in Minnesota that led to thousands of arrests in the fatal shootings of 2 U.S. citizens. Border czar Tom Homan says the operation resulted in more than 4,000 arrests. Ukrainian skeleton athlete Vladislav Hereskovich has been barred from racing in the Winter Olympics. The International Olympic Committee says it won't allow him to wear a helmet, honoring more than 20 athletes and coaches killed since the Russian invasion of Ukraine 4 years ago. Nagbabalik po ang Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord de Vera. Ako naman si Diego Castro. Magandang hapon po muli. Alright, on to the news, on to more stories. Senator Rodante Marcoleta is setting conditions for a possible public debate with former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, and the subject is the West Philippine Sea. And here is the report. Senator Rodante Marcoleta has set his own conditions when he goes on a debate with former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. That's over issues involving the West Philippine Sea. Earlier this week, Marcoleta challenged Carpio and other officials to a public discussion before accepting Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tarriela's invitation. Tarriela has offered the senator a domain awareness flight to the Kalayaan Islands in Palawan. In a social media post, Marcoleta said Carpio's proposal for a 2-part agenda restricts the scope of the debate. Marcoleta wants no limits, as this will shortchange the people who deserve to see the complete picture of the WPS issue. Early this week, Justice Carpio set these parameters for the discourse. I accepted the challenge to debate this topic. First, the first topic is there legally a West Philippine Sea? In other words, is it in our law that there is a West Philippine Sea? Because Marcoleta is saying there is no such thing as a West Philippine Sea. The second is, if there is a West Philippine Sea in our law, are the maritime zones of our islands in the Kalayaan Island Group part of the West Philippine Sea? This comes after Marcoleta appeared to suggest giving up the Kalayaan Island Group, saying it was not within the country's exclusive economic zone. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. He later on clarified he never meant surrendering the islands and that his statement was taken out of context. For News 5, Gerard de la Peña, we are One News. Meantime, here's a quick rundown of more stories on One News. Around 500 more alleged victims of the drug war have sought to join the case against former President Rodrigo Duterte. That's after the International Criminal Court Registry transmitted 227 new application forms to its pre-trial chamber. The ICC said the applicants fall under the so-called Group A, covering murders or attempted murders in Davao City from 2011 to 2016, and across the Philippines from 2016 to 2019. The identities of the applicants remain confidential. President Bongbong Marcos inspected the ongoing construction of the Shaw Boulevard station of the Metro Manila Subway project in Pasig City on Friday. He was with several transportation and local officials, including Mayor Vico Soto. Marcos also attended the groundbreaking of the Kalayaan Avenue and Bonifacio Global City stations in Taguig City. And the Department of Agriculture says it will expand its Benteng Bigas Meron Na outlets across Metro Manila to provide more affordable rice for vulnerable sectors. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel said 5 outlets will be established in each local government unit. Full-scale expansion is targeted by the end of March 2026.
Priority beneficiaries include senior citizens, solo parents, persons with disabilities, 4Ps beneficiaries, minimum minimum wage earners, transport workers, farmers, and fishers. Meanwhile, Senator Robin Padilla is clarifying his remarks about today's youth being weak. That's after the criticism that he got showered on online and from various groups. And here's the story. Senator Robin Padilla is drawing criticism for referring to today's youth as weak. Kabataan Party List Representative Rene Cos said that depression among young people is not surprising, given the ongoing crisis in education and government corruption. She also questioned why Padilla would blame the youth for problems largely caused by systemic issues. Padilla later clarified that his statement was based on data collected by his office and was not a personal opinion. He urged critics to focus on addressing the findings rather than dwelling on his statement. Clinical psychologist Dr. Camille Garcia, in an interview with 1PH's One Balita Pilipinas, said calling the youth weak was a poor choice of words. She added that today's generation is actually more resilient as they can recognize and confront mental health challenges such as depression. Mas stronger yung mga tao ngayon in the sense na mas kaya nilang sabihin na may depression sila. Unlike nung siguro nung 80s and 90s. Garcia emphasized that framing depression as a sign of weakness contributes to stigma. Mag-isolate yan. Pwedeng mangyayari, palagi na lang yan nasa loob ng kwarto, hindi yan magsasalita. Tapos pag tinanong mo, kung may problema siya, puro okay lang ng okay. And definitely, mas na-delay yung possibility for treatment. Yun yung malaking problema pag sinabi mong kahinaan itong pagsabi na meron siyang depression. She also recommended establishing standard terms when referring to mental health challenges to reduce misunderstanding and discrimination. Malaking factor yung pagsabi ng mga tamang pananalita o yung tamang wika. Kasi unang-una, dapat it should be something inclusive and not judgmental. For those receiving their salary. All right. For those just receiving their salary and are planning to buy flowers, nako, ang mahal nito. For the special someone is Valentine's Day. Now, Gusto there's po ba still yan? time. Lord, may time pa. O ba? Sa Dangwa. Oo. Punta tayong Sagada. But before we go to Sagada, Dangwa, Alam ko Sagada, na. Bibili tayo ng... flowers. Okay. Kala ko yung... Tanong muna natin si Francis Rivera na nasa Dangwa ngayon kung ano presyo ng mga bulaklak. Francis! Okay, ikaw ba may pagbibigyan, Francis? Oo. May pabibigyan ka ba ng flower mo? Yun nga ang problema, wala tayong mapagbibigyan ngayong taon eh. Pero eto na nga, Pops Lord and Angelo, ay yung mga presyo nga dito ngayon ng mga bulaklak sa Dangwa, bahagyangan tumaas, ayon sa mga nakausap natin, 100 to 200 pesos yung itinaas nila. Gaya na nga lang ng mga assorted bouquet na nagkakahalaga ngayon ng 1,000 to 2,500 pesos. Pinakamahal na natanungan natin kanina is 6,500 pesos. Yun naman daw kasi may 6 na iba't ibang flowers. At sa Sunlight, meron tayong 150 per pieces. Yung Carnation, 900 pesos, 20 pieces na raw. Sa Gerbera naman, 450 pesos, 10 pieces. At yung mga local roses, fixed na 150 pesos per stem. Pero yung bouquet nagkakahalaga ng 1,300 pesos. At ganun din yung mga China roses na nagkakahalaga naman ng 250 per stem. At yung bouquet nagkakahalaga ng 2,000 pesos. So, pabenta rin dito yung mga tulips na nagkakahalaga ng 150 pesos. At syempre doon naman sa gusto ng pangmatagalan talaga yung mga dried flowers, o yung mga dried flowers na nagkakahalaga at naglalaro ngayon ng presyo. So 170 to 800 pesos ang isang bundle. Yung Paps, gusto ko malaman yung mga bouquet na hindi straight ang tawag, yung hinahaluan ng iba-ibang flowers, chocolates, pwedeng pera. Francis, yung mga designer bouquets, di ba? Meron ba dyan? Oo, kasi 5,000 yan online, pero alam ko dyan, curated siya dyan, mas mura. Supposedly, Yes, Jego. Kanina may nakita rin tayo dito yung mga pero pang pailaw
no? Tama. Doon sa loob ng mga bouquet, tinanong natin sila, nagkakahalaga rin ng mga 1,500 to 2,000 pesos patas. Depende yan sa kung ano yung ilalagay at ano yung i-customize ninyo doon mismo sa bouquet. Oo. May gusto ko tanong, Francis. Dalawang bagay lang, no? Anong click dyan Yes, sa Lord. mga estudyante? At nung estudyante ka, ano yung mga patok na pinamimigay na bulaklak ng isang tulad mo? At higit sa lahat, yung heart-shaped ba na gate doon sa likod mo, yun ba yung totoong mga halaman yan? O yan ba ay parang kartolina lamang? At magkano daw yan pag binili? I knew you'd ask that. Una sa lahat, Lord, yung sa unang tanong mo, yung talaga sa mga mabenta sa mga estudyante, yung mga flower na local roses. No, dahil very affordable, dahil 150 lang siya per stem. At yun nga, per bundle, kaya mo na makuha ng ilang 1,000 to 1,200 pesos. At dito, no, at try natin lapitan ito at check talaga natin kung talaga tunay. Pero pakiwari natin, medyo Amuin mo, Francis, amuin mo. synthetic. Synthetic? Synthetic. Synthetic. Wala pala. Wala, kala ko totoo. Pero Walang amoy, walang amoy. Wala, papel papel. Walang no? amoy, Yan. synthetic lang siya. Oh, papel. Synthetic, sayang. Pamimigay ko pa naman sana yan, Oo. Ano bang... Yun. Okay. Medyo sabihin natin, sa mga panahon ngayon, Diego, kapatid na Diego at kapatid na Francis, na ang sahod sa isang araw ng ordinaryong manggagawa versus ang presyo ng isang bulaklak. Diyan mo makikita talaga Yes. kung ang tunay, talagang mahal mo ba ako o pagpapalit mo ba ako sa isang buong araw ng pagpapagod? Walang sagot sa tanong Pero, na yun. teka lang, point of view ng lalaki yung ginagawa mo Sigurado ka ba dyan, Lord? Hindi rin ako sigurado sa tanong ko actually. Ang sigurado lang ako, dapat may pagbigyan ka bukas, ngayon at magpakilanman ng ating Correct. Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, Happy Valentine's Day. Okay, bukas, Feb 14, Valentine's Day. 3 days after ay, ito Chinese New Year Uy, na. sunod-sunod tayo ng events. Year of the Fire Horse. At sa puntong ito, usapang feng shui muna tayo with our suki na feng shui expert, Miss Jean Chua. Ma'am Jean, magandang Biyernes, Lord po at si Diego. Hi, good afternoon po, Sir Lloyd and Jacob. Thank you for inviting me. Opo, naka-blue po kayo. Yan ba yung lucky color sa paparating na papasok na taon, Ma'am Jean? Yes, opo. Year of the Fire Horse, since this year, kulang po tayo ng water energy. So this is to enhance the water luck. Kasi water in feng shui is about money or cash flow. So that's why you need to have enhanced itong blue color para mas maging maganda po yung communication natin lahat and maganda po yung pagpasok ng pera or yung mga negosyo. Pero Ma'am Jean, in general muna, let's start bago tayo maging specific sa mga signs. In general, the outlook for the nation, ano ang nakikita mo? So far naman, this year is a fire horse, everything here is very aggressive, So fire kasi denotes passion, creation, and determination. So as a, let's say, focus on our Philippines, Philippines kasi is sa Southeast Asia direction, right? So Southeast this year is very lucky. So in terms of career luck or mga business progression, this year maraming possible or potential luck for us to improve. Pero kailangan lang natin is to stay calm and stay patient sa lahat ng decision making natin para hindi po tayo magkamali sa mga transactions or mga finances natin. Meron daw, sa simula raw ng 2026, sabi naman ng iba, ma'am, ay meron daw start ng 60-year cycle na mula sa Year of the Fire Horse, yung Red Horse, pupunta sa Red Goat. At ito daw ay cycle daw ng upheaval. At pinupoint out nila, Vietnam War daw, yung nangyari daw sa China. Ano bang masasabi niyo? May katotohanan ho ba ito? So far kasi ang energy kasi ng Fire Horse, tama po kayo na every 60 years nag-uulit po yung element, So when we say fire element kasi is very strong fire, so tendency, nagkakaroon lang tayo ng mga communication, misunderstanding, and quarrel star. That's why that's the time na we need this year to enhance yung calming and patience, and also we need to be more careful on sa mga
nakikipag-usap sa lahat ng tao para to avoid yung mga misunderstanding or to avoid yung mga negative impact against us. Naku, dapat pala konsultahin ng mga diplomats natin si Ma'am Jean, ano? Oo. For temperate language. Oo. Sino mismo? Parang lahat involved siguro, parang hindi maingat kasi doon sa choice of words. Very. Parang ganun, ma'am, ano? Yung tono, yung pagpili ng mga pananalita. Oo. Mahalaga po yan. Apa. We should be very careful no on talking or negotiating with different people. Kasi this year, since it's a fire element year, so tendency people are very aggressive, no? Kung ano lang yung naririnig nila or nakikita nila, nagkakaroon po tayo ng mga negative judgment. That's why this year, we need to enhance or to improve our communication skills, no? And to improve our intelligence or knowledge and wisdom sa lahat ng aspect of our trabaho. So hindi tayo pwede magiging sobrang short temper lang or short notice kasi dun po papasok lahat ng problems natin. And that's the time that we need to be very, very, very careful po. Dahil itong period na to raw ay period ng massive changes daw talaga. Yes. Okay ho ba to sa mga innovators, sa mga inventors, sa mga industrialists, ma'am? Para sa mga industry naman, very okay po yung mga improvement ng mga fire element industry. So, yung mga involved dito is like yung mga restaurant, mga food, mga technologies, mga computers, no? Maganda po yung mga progress nila. So, that's why this year is also a best year for us to reset, no? Kung ano yung mga strategy and system that you want to improve. So, that's how you're going to manipulate or how you're going to manage certain projects or businesses so that you can achieve success and good results. How about, ma'am, gusto ko tanong siyempre, as a profession natin, interested ako sa media sa whole, no? For this year, na supposedly... Makakapahinga ho ba tayo? Kasi sunod-sunod yung mga nangyayari. Kasi sabi mo, communication skills, kailangan bantayan na maigi at kasi people will tend to be aggressive. Pero sa hanay naman namin, in media, ano ang outlook? So for the entertainment or the media, no? Yes. So kailangan lang natin to have a good research and kailangan po tama po yung mga informations na kuha natin para hindi tayo magkaroon ng mga fake news or mga negative comments or mga judgment. So you have to be having very good research team or mga people that really having good advices, no? Para at least lahat ng dinedeliver natin mga informations, mga news ay maging maganda po yung output natin or maganda po yung impact sa mga viewers natin. May tanong po ako. Go. Di ba, Year of the Fire Horse, so kailangan daw ng yung water element ay kailangan magbalanse, tama ho ba? Pero after po, a month after nag-interview po tayo, ma'am, ang sunod-sunod na balita naman dito ay mga sea mishaps, mga aksidente po sa dagat. Oo. May parallel, may connection ho ba ito, Ma'am Jean? Yes, opo. Kasi this year, pag ititignan natin po the energy impact ng mga calamity or disaster or might be yung mga accident, no? More on sa mga depende more on sa mga lalaki side, no? So kasi sila mas meron prone to mga accident and danger. Kaya so far this year, 2026, no? So sa mga leader of the company or mga male or mga involved sa mga career, no, you have to be very safe or very careful, no, on taking or actions or decision making para to avoid yung mga danger, accident or any issues, no, or problems. Kamusta ho bang maging kapalaran ng mga pinakagwapong sign sa Chinese zodiac, ang mga rabbit? Pareho kami yan. Okay, so for sa mga rabbit, no, you're very lucky this year because you have a potential star that can support you from career promotions or kaya you have the opportunity to have good business expansions, no? Yeah, this year is the best year for you to look for opportunity that relates to your passion or relates to your interest, no? So that you can have the target goal to make it more success and more meaningful. Aba, maganda. Interesting. Lucky pala, no? Swerte. Sino yung medyo dapat mag-ingat na sign? So for this year, since it's the year of the fire horse, kayo po mismo, year of the horse, kailangan maging mas maingat kayo, no? Kasi kayo po yung parang
pinaka-center of the attractions na lahat ng taon ay nakakita sa inyo. So sometimes there are good compliments or negative judgment against you. You have to stay calm and stable, no? Para hindi ka ma-affected emotionally. Kasi kayo po yung number 1 din na conflict and challenging of the year. And second, yung mga year of the rat. So mas maging careful tayo in terms of handling your emotions and temperament. So wag tayo masyado mag-react kagad kapag may mga situation that are not favorable to you. So you need to stay calm and patient still. Sa rat yun, sa rat. Sa mga daga, oo. Oh, asawa ko yun, rat. Si Angela. Year of the rat. So, pag nagagalit si Angela, sabi ni Miss Jean, relax ka lang. Hindi ko pwede sabihin yan, Miss Jean. Sabihin ko sa asawa ko, relax ka lang. Baka yung rabbit ko maging stew ako. Baka mag-relax ka sa kalye. Oo. Sa mga nais po, Miss Jean, na kumonsulta po sa inyo, dahil inaabuso na natin ang Sobra. ang kabaitan ni Miss Jean, saan po sila maaaring dumulog, Miss Jean? Yeah, for those who wants to have more customized, no, or you want to have an online consultation, you can contact me on my social media, Facebook or Instagram. You can type Jean Chua, or you can also visit our physical store at Dragon Phoenix Enterprise in Binondo, or you can also visit our Green Hills store, Golden Phoenix Feng Shui store. Naku, alam mo, punong-puno ang Salazar Street pag weekend. At siguro, dinadalaw talaga dyan ang mga gaya po nila, Jean. Ano po yan? Ano sinasabi ni Direk? Naririnig mo sinasabi ni Direk? Ha? So yan, ayun. Oo. May snake daw. Pasingit na lang, ma'am. Alam mo naman mga snake, mahilig sumingit. Mga ahas. Ahas na lang daw, ma'am. Ayun, so for Year of the Snake naman, this year is a good year for you, no, to have your strategy and your planning. Kasi since 2025 is your unlucky year, so definitely marami po kayong challenges or marami kayong mga responsibility na hindi nila tapos, no? So this year is a good year for you to come back and to get new review or kung ano yung mga things or projects that you want to start again. So kailangan mo lang this year is to be more positive thinking na kaya mo gawin and to find your passion and to have a good decision making para you can achieve more success itong 2026. Yung buhay pag-ibig nila, di bale na lang, ano? Wala na talagang pag-asa yung mga ganon. Malamang, Jegs. Wala ba? So, may mga animal signs po na lucky for the love energy. So, especially for the mga year of the ox, rooster, and snake, no? Actually, this year is the best year for you to look for a good partner. Okay, alam mo, you can have a good resources to connect more people, no? To expand your network and resources. And also, yung mga year of the horse, no? Is also lucky this year for in terms of good relationship. And the rabbit, saka yung year of the sheep. So, meron kayong mga love star or love energies, but depending po kung ano yung directions or ano yung priority niyo po. Okay, and we say relationship luck kasi sometimes more on your personal partner or might be having a good relationship with your supplier or business, or might be you can have good resources or network, ganon. So, kaya depending on your priority or your target goal for this year, on how you're going to handle well with your relationship. Gusto ko yun. Supplier na may pag-ibig din, na nagsusupply ng pag-ibig. Oo. Okay. Ms. G. Chua, maraming salamat po. We appreciate your time. Thank you po sa ating Feng Shui expert, Ms. Jean Chua. Yeah, thank you so much. Happy Chinese New Year and wish you prosperity and good luck. Thank you. Salamat po, ma'am. Kailangan pala tayo maging friendly sa mga horse. Kasi kawawa naman tayo sila. sa mga horse. Kawawa naman sila eh. Tsaka yung mga rat, no? Si Angel Rat. So, sinabi sa rabbit, swerte tayo, steady lang tayo. At anong number 1 trait, Lord, ng rabbit? Magaling silang propagate. Magkalat ng lahi. Correct. Ito pa rin po ang Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break and we shall be right back. Put your head on my shoulder. Bakit kaya kaya magkadikit? Mga rabbit kasi tayo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtutok sa Afternoon Delight. Lourdes Vera po at si Diego Castro ang aking katabi. Ang ating Delight of the Day, maliban sa ipapakilala natin, ay
ang California Roll or California Maki. Ang ending natin sa isang buong linggo ng puro mangga ang tema. Ah, talaga? Yes. Kahapon mangga din. Mangga kahapon. Okay. Isang araw, mangga din. In short, mangga all week. Alam mo bang California Maki ang urig ng fusion cuisine? Because it's not straight. The Japanese, It's not ang really ano nila Japanese. is, di ba, ang mahilig nila is mga raw. Mongolians, ang alam ko ang gumagawa ng mga ganyan. Gawa siya Initially- talaga sa Los Angeles daw. So California. As early as the Kaya naman California, late 70s. Maki. Ikaw Pero naman, Paps. yung avocado, pinalata ng mangga. Bagay na bagay sa mga taong napakaraming mga talagang proyekto, hindi nawawalan, imbis sa bawasan, dagdag pa ng dagdag. Kasi ganoon talaga, pagkasing talented mo, ang bisita natin sa araw na ito. Friday, Signal Play's microdrama, The Crown and the Secret Prince, is now streaming on Signal Play app. And we have one of the stars of that show. Anong one of the stars? The star of that show, Ana Ramsey. Alam mo sana? Hello. May tanong ako sa'yo. May Valentine's Day celebration ka pa ba? So, sobrang busy, no? Parang hindi na maisisingit. Naniniwala ako. Itutulog na lang. Ay, Ganun. Ganda na answer. No comment. parang No comment answer. Itutulog na lang natin yan, sir. meron. Vibe Jack. Merong weekends na radio show. Hindi lang radio show yun eh. Tapos ito. Ito ba'y kauna-unahan mong bida role talaga, Miss Ana? Yes, kauna-unahan ko po siya na microdrama series and at the same time, kauna-unahan din na nagbida ako sa isang ganitong klaseng series. So, sobrang nakakagulat na parang, dati kasi nung bata ako, umaarte-arte ako sa salamin. Sarap ng salamin, ganun. Na hindi ko naisip na ngayon, gagawin ko pala siya. Kaya sobrang thankful ako and sobrang happy, very fulfilling. Doon ko na-realize na mas na-appreciate ko yung mga napapanood ko sa TV kasi ganito pala gawin ang isang series, ang serye, ang isang movie, film, ganun. So ang saya, very fulfilling siya. Ikaw, you play here a beauty queen. Yes. Okay. Ako dito si Ella and I feel like medyo nakaka-relate ako sa kanya. Not because isa akong beauty queen, but I think same kami ng character na pag may gusto kami, hindi namin titigilan hanggat hindi namin ako. Aggressive. Something like that. Pero may pag-ibig ba siya sa buhay niya? Meron siyang pag-ibig. May darating na prince dito. Wala lang spoiler. Hindi yung karakter sa show. Sa totoong buhay ba? Wala. Kasi busy siya na person. Si Ella at si Ana. Sa linggo-linggo mong hinuhost sa programa na you pair up people pagdating Yes, sa pag-ibig, anong mga main insights mo about human relationships, about the human psyche and love, halimbawa? I think hindi talaga minamadali ang isang pag-ibig, yung pagkahanap ng pag-ibig. It takes time, it takes effort, and kumbaga take it slow. Kasi hindi lang to parang game na pag ayaw mo na, that's it, stop na. You are investing your time, effort, and yung emotion mo. So, pag sinabing relasyon, hindi to basta biro or for the sake lang na masabi na nasa isa kang relasyon. But it's a serious matter, no? Kasi binibigay mo yung oras mo, yung ikaw, 'di ba? So, I think kailangan talaga take it slow. Hindi minamadali. That's very well said. Kasi mga ibang tao, maghahanap ng love. Parang sinasabi mo, huwag ka Para maghanap lang. ng love. Look for the right person, then nourish it into love. Parang Yes. ganda ng totoo. advice mo. Ulitin mo yan. So, For the people in the cheap seats. yun ang lessons that you can learn from So, huwag magmadali. Huwag Tama. magmadali. Do Proseso not yan. look for love, let love find you. At saka yung gusto, tama, eksakto yun. Tsaka yung gusto mong, Teka muna, bakit may phone-in question may from? Phone-in question. From, hello, yes. Oo. 50 years, ipagpasa Diyos na lang natin yan. Hindi, ibig ko sabihin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi minsan talaga feeling mo yung delay is parang rejection, but it's actually a redirection. Oy, correct. Diba po? Paano pag kumakatok na, ay yung kumakatok pala, siya na yun, at hindi mo pinagbuksan? Yun, you have to be open talaga. If naghahanap ka, you have to open yourself na parang, hey, I'm available, I'm ready to mingle. Kasi hindi pwedeng, you're ready, pero very hindi nararamdaman ng tao na attracted ka dun. So, kailangan iparamdam mo rin na you're ready and you're open. So, balanse siya ng landi.
and destiny. Yes. Tamang landi lang. Tamang landi, but be open to destiny. Yeah. Pero but destiny, agad hindi pa pwedeng good time lang muna. Ay, ganun. Bago yung destiny. Medyo ano na yan, Paps, way past our prime. Sa bagay. Uy, mag-promote ka ng Rage ano. Against the Dying of the Lights. Halagang 20 pesos. Oh. Ano, maliban sa ice cream na hindi na 20 pesos ngayon. Ano ang mari na sa Signal Play app, di ba? Promote mo. Yes, mga kapatid, nako, inaanayahan ko po kayo na mag-download ng Signal app, Signal Play app. Ayan, sa mga hindi pa nakaka-download. Very affordable, sobrang sulit na yan. Mapapanood niyo po ang aking very first microdrama series called The Crown and the Secret Prince. At bukod dyan, syempre, marami pa kayong ibang mga series na pwedeng kapulutan ng aral at inspirasyon. Ang aral na makukuha natin dito ay panoorin nila. Tama. Dapat nila panoorin. Alam naman, ikwento ni Ana Ramsey sa inyo yan. Munti ko na nga makwento lahat. Pero yung leading man mo ba rito ay talagang yun ang actual heights ninyo o nakaupo ka dito? Yun talaga yung actual, ano na. Sa totoong buhay ba, ang isang beauty queen ba ay papatol na bawa sa mga ordinaryong dukha na tulad nila? I think it's not impossible naman na. Kasi ang love minsan meron kang mga checklist, no? But at the end of the day, pag naramdaman mo siya, minsan kahit wala siya dun sa mga checklist mo, parang it feels right. So parang ikaw, hahayaan mo na lang din ibigay yung sarili mo na sa pagmamahal because you feel like, okay naman ay, komportable ako, click kami, loyal siya, I mean, nag-work naman. So, bakit naman yung ibang hindi nasa checklist hayaan mo lang ng Parang gano'n. napaka-emotionally advanced mo. Wow. May isang minuto pa tayo. Ang iyong mensahe para sa mga walang Valentine's Day date. Yung mga magano daw, magwawala bukas. Ay, ganun. Huwag kayong magwala. Mag-breakdown bukas. Sayang naman ang energy. Huwag kayong magwala. Ang gawin nyo, matulog kayo, mag-relax, tapos mag-comment na lang kayo ng hashtag sana all. Hindi. Pero, kidding aside. Joke lang. Pero, Sana all. sana all. Puro comment sila, sana all, sana all. Hindi, pero sa serious side natin, I think for me, a Valentine's Day, it's not just para sa magjowa, ganyan. I think it's also a perfect time para naman i-date mo yung sarili mo, di ba? Lumabas ka mag-isa. And it's not bad, di ba? So, para mas kilalanin yung sarili mo, di ba? Para naman, ganyan. Oo, pag dumating ang tamang tao, you are more than ready. Diba? Kasi you know to yourself kung sino ka at kung anong capable ka at kung gaano ka magmahal. Dating yourself, may kalyo na ang iyong kaluluwa. Teka lang. Ang kaluluwa. Easy lang, Paps. Manhid ka Ayan na. na, naku, tama. Alright. At magkano kaya pag sinanla ang diamante na ni Ana Ramsey? Pwede na to pang ang date. pinagpala at ang napakasipag dahil Salamat. siya naman ay may insight sa pag-ibig talaga. Yes, maraming salamat po. Okay, Thank you. again, The Crown and the Secret Prince. Yes. Ana Ramsey. Yes, mga kapatid, The Crown and the Secret Prince, available po yan sa ating Signal Play app. Ayan, i-download nyo na at marami po kayong mapapanood. At syempre, iniimbitahan ko rin kayo na panoorin ang aking program na Match Made every Sunday po yan, 2:30 to 4:30 p.m. Abangan ng bagong bihes. Ayan, so magiging available po yan sa iba't ibang podcast streaming platforms. Of course, sa ating True FM, True Network, 1PH, at ang Vibe, syempre Monday to Sunday. Alright. Ito Ilang yan sa mga racket ni Ana Ramsey. Alright. Alright, at yan na muna ang Afternoon Delight ngayong Friday the 13th. Have a great weekend, everyone. I'm Angelo Castro III or Diego Castro. Alright, buti pa ako. Isa lang pangalan ko para kay Ana Ramsey po. Maraming salamat. Ako po si Lord de Vera. Magpadentista ka pagkatapos yan. Sa Lunes po ulit, 12:00 mga kapatid. We are one news, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.